Lumindol na nga, hindi pa nagpaawat ang mga malilikot ang isip. Nagpakalap pa ng haka-haka na meron daw misteryosong tunog at dagundong. Ano kaya ito? Nakalagay mismo sa Book of Revelation sa Biblia na may maririnig daw na tunog ng trumpeta bago maganap ang pagkagunaw ng mundo o ang end of the world. Ang kinatatakutan ng ilang mga taga Mindanao. Narinig na raw nila ito. Matapos tumama sa kanila ang 7.4 magnitude na lindol nito lang nakaraang linggo. Kitang-kita ang pagyanig sa mga parking lot at paggalaw ng mga puno at poste. Kaya dali-daling lumikas ang mga tao. Kahit pa ang mga nasa hotel o convenience store. Ayon sa FIVOX, nasa mahigit 3,000 aftershocks na ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pero matapos nga ang sunod-sunod na pagyanig, ang di umano pagpailan lang ng mga hindi maipaliwanag na tunog na bumulabog at nagpakilabot sa ilang mga residente. Malakas po yung parang may banda. Tug, 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 tug. Trumpeta tas drum. Ang hinala ng iba, isa raw itong signos. Sabi kasi nila, katapusan na daw ng mundo. Pag tumunog daw yung trumpet, bababa na daw si God. Ang misteryosong tunog na record daw sa iba't ibang magkakalayong bahagi ng Mindanao. Pakinggang mabuti. Saan nga kaya nanggaling ito? May gusto ba talaga itong ipahiwatig? Natumalagit siguro nga mga panagaan bitaw sa Ginoo. Nasa ka ng mga kuan nga moabot gyud. Ang residente ng Valencia City sa Bukidnon na si Reyna, hanggang sa mga oras na yon, gulong-gulo pa rin kung paanong ang misteryosong tunog na record daw ng kanyang cellphone. More siya God drums. Makasakit siya sa dalunggan. Kung imo siyang closer nga kanang paminaw kay murag sounds nga imo ang mabati. Sure po ako na wala pong babanda and wala pong disco na nangyari nung gabing yon. Pero ang mas ipinagtataka ni Reyna kung paanong na-record ang mga videong ito, gayong nung mga oras na yon, hindi naman daw niya hawak ang kanyang cellphone. Even ako ang sister is na tingala po siya. Kami lahat po tulog na po kami. So diri gi-charge sa ako ang magulang ang phone. Nakainganin ni siya og plastar. Then gi-off niya. Mao din ni siya ang nakuha sa ako ang phone. 17 nga videos. Nag-start siya sa 11:41 PM and nag-end siya sa 2:19 AM. Kaya si Reyna sinubukang maghanap ng sagot online. Pakinggan ninyo with full volume dahil talagang may maingay na drum basta hindi ko maintindihan. Paulit-ulit ko talagang pinapakinggan at tumatayo mga balahibo ko. Kauman na to nga post nako is daghan nagchat sa ko sa Davao, sa Tagum, Surigao. Yun din daw po yung narinig nila that night. Mahigit 4 na oras o humigit kumulang 170 kilometers mula kina Reyna, na i-record din daw ng residente na si Kurt ang kaparehong tunog sa boarding house niya sa Tagum City sa Davao del Norte. Mga around 1 to 2 a.m. habang nakahiga po ako sa loob, may nadinig po akong may tugtog. Sinundan ko po yun sa likod. Parang tambol lang yun ng tug, 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 tug. Ito po ako noon nag-video. Hinanap ko yung tunog. Di ko po mahagilap kung saan. Pero
Dito po yung part na malakas po. Paniniwala ni Kurt, may koneksyon daw dito ang nangyaring paggalaw ng lupa. Pag humihina ang lindol, ma'am, mga aftershock, humihina din yung tugtog po. Pero pag lumakas po yung yanig, lalakas din po yung tugtog. Pag dinig ko nun, ma'am, tumatayo talaga yung mga balibo ko. Kasi ang sabi ng mga matatanda dito sa amin, pag may ganyan daw na tugtog, wini-welcome daw nila yung mga patay or maraming mamamatay. 1 oras at kalahati o 53 kilometers naman mula kina Kurt, ang hairdresser na si Josh mula sa Davao City. Hindi lang daw mga tambol ang narinig. After po ng lindol, mga 12 p.m. ma'am ng hating gabi, narinig ko na po yung ingay na trumpeta tas drum. Hindi ko akalain ma'am na kinabukasan may nag-upload na ng video. Sa video, tila nagtutugma raw ang mga narinig ni Josh na tunog ng tambol at trumpeta na tila raw may tumutugtog. Nakakakilabot talaga kasi same kami nang narinig. May trumpet siya. May trumpet talaga para magaling yung May posisyon. Pero ang tanong pa rin, saan nga kaya nanggaling ang di mano hindi maipaliwanag na tunog? Sa aming pagtatanong-tanong, itinuro kami sa kalapit bayan ng Tagum City, ang New Corelia, kung saan di mano may ginanap na diskohan. Posible na pong maabot pa dito yung tunog kasi napakalayo na po nun eh. Ipinarinig din namin sa mga residente roon ang mga nai-record na tunog ni na Reyna at Kurt. Hindi yon edited. Galing po siya sa... Saan nga ba nagmula ang mga tunog na ito? Konektado nga ba ito sa nangyaring sunod-sunod na paglindol sa Mindanao? May dapat nga ba tayong katakutan? Kapit lang hanggang katapusan ng ulat na ito sa aming pagbabalik. Ilang bahagi ng Mindanao niyanig ng malalakas na lindol nito lang nakaraang linggo. At matapos ito, sunod naman na may nai-record na tila dumagundong na mga tunog sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kahit pa raw kilo-kilometro ang layo sa mga nakarinig. Ano ba subikat? Makasakit siya sa dalunggan. More siya ga drums. Tug, 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 tug. Pag dinig ko nun, ma'am, tumatayo talaga yung mga balibo ko. Kasi ang sabi ng mga matatanda dito sa amin, pag may ganyan daw na tugtog, wini-welcome daw nila yung mga patay or maraming mamamatay. Pag tumunog daw yung trumpet, bababa na daw si God. Sa aming pagtatanong-tanong, narating ng aming team ang karatig bayan ng Tagum City, ang New Corelia sa Davao del Norte. Per record, may report kay Mayor na may nagdidisco din daw sa Monte Carlo. Pinuntahan niya. Pero Wala namang nagdidisco doon. Yung sa Panayogan, talagang may disco 6 p.m. to 12 midnight. ang diskohan kasi hindi naman daw nagtagal ng hanggang pasado alas 12 ng madaling araw. Talagang maghinto sila kasi nag-brown out kaagad eh. Wala nang mag-operate na disco kasi walang kuryente, di ba? Imposible rin daw na galing sa kanilang bayan ang mga nai-record na tunog. Ang layo naman ng Davao, siguro aabot ng 75 kilometers from New Corelia, Davao. Ang Tagum may aabot ng mga 20 kilometers. Paano narinig na lang yung music sa New Corelia? Samantala, ano kaya ang posibleng dahilan sa bigla-bigla na lang mga nai-record na mga larawan at video sa cellphone ni Reyna kahit hindi naman daw siya ang nag-record? Depende po yun kung anong model nung cellphone niya. Kasi yung ibang phone, hindi naman nakapag-record ng video pagka nakalock na. Possible na pwedeng nakalink yung ID niya sa ibang device. So ito, pagka nag-record, itong phone na to, nag-record ng video, tapos nakalink, lahat ng laman nito pwedeng pumasok doon sa kanyang cellphone. So as you can see, 4 yung phone namin sa bahay.
ako lang yung naka-iPhone, and imposible pong may iCloud or email na na-connect sa phone ko. Imposible pong mangyari yon na mag-record ng kusa yung phone nang walang naka-access. Imposible din pong may nakagalaw, tulog naman po kaming lahat, and tapos na rin po yung lindol ng araw na yun. Yung unang video, man-made siya. Pwedeng galing karaoke or music na loud volume. Ito man-made siya kasi totally 140 beats per minute lang siya consistently. Hindi siya umiiba. So talagang sa akin, tugtog lang talaga ito. Run out po dito halos sa mga karating na lugar po, ma'am. Kaya posible po namang may disco. So ito, medyo spontaneous lang. So natural sound po siya. Kung napansin niyo po, marami po tayong earthquakes na naganap in the recent days po. Yun po siya, harmonic tremors tawag doon. Kung Fivox naman ang tatanungin, Kung sakaling magkaroon ng lindol, so gagalaw siya, magpuproduce siya ng seismic wave. So yung seismic wave, ito siya. Ang seismic wave ay nade-detect ng ating mga seismograph para malocate yung epicenter ng earthquake at para malaman kung gaano kalakas o yung magnitude. Basically, hindi siya naririnig. Ang naririnig natin ay yung mga gumagalaw na mga bato sa ilalim ng bahay natin or yung mga langit-ngit ng mga bintana or ng mga gamit natin sa loob ng bahay. Yung time na nagre-record po ako, ma'am, wala naman pong gumagalaw na kahit ano po. Hindi ganito yung naririnig ng mga tao kapag may lindol. Napaka-perfect ng sound na kasi hindi naman pare-pareho yung nasa ilalim ng lupa. Parang background sound na nagkataong nagkalindol kaya inuugnay nila sa earthquake. Kung ang pag-uusapan lang natin sigaw ng tao, sa kalahati pa lang ng kilometro hindi ka na marinig. Kung ang pag-uusapan naman natin yung putok na nanggagaling sa tectonic plates, yan naman ay depende sa lalim, pinanggalingan na lindol. Kung mababaw lang yon, maraming locality ang makaka-receive kaagad noon. Pero kung malalim, halos hindi makarating sa ibang lugar. Marami pong nakarinig po din, ma'am, hindi lang po ako. Yun ang mahirap i-explain po doon. marahil marami pa ang hindi kumbinsido sa samut-saring tsorya o paliwanag tungkol sa makakatuwang tunog na nai-record sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na nakaramdam ng lindol. Pero hindi ibig sabihin, kailangan na nating magpanik. Patuloy lang tayong maging mapagmatsyag at pakinggan kung ano ang sinasabi ng ating kapaligiran at kalikasan. Lalo't dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.